Okay mga sir, part 2 na tayo ng ating pagpapalit ng block ng Honda CB125. Okay, lagyan natin ng piston, nakakamada na rin yung piston ring, tapos lagyan natin ng piston pin. Sunod naman natin ilagay ang piston pin lock. Sigurado natin na nakakabit ng maayos para hindi siya matanggal. Lagyan natin ng cylinder block. Okay, yung dowel sa baba nakapwesto na po yung dalawang pinakababaan na dowel. Okay, konting diin lang po ng block para pumasok. Medyo masikip siya dahil bago pa yung ating piston at saka block. Lagyan natin ng cylinder gasket, yung pong lata. Then sunod natin ng cylinder head. Mayroon pong din dalawang dowel yan. Okay, lagyan natin ang washer at saka yung nut na 12mm. So, apat ang washer, apat din ang nut. Ngayon, higpitan na natin. So, ang higpit po ay unti-unti lang sa bawat stud para sabay-sabay silang pumasok. Ang ginamit po natin dito na block ay replacement siya. Ang brand po na ginamit natin ay MTK. Marami naman pong brand na pwede natin pagpilian. So, depende po sa budget natin. So, yung MTK ay subok naman rin natin. Marami na tayong business nagkabit ng ganong brand. Okay naman, tumatagal naman siya. Basta importante, alaga lang tayo sa change oil, sa langis. Regular po tayong mag-change oil. Okay, nalagyan natin yung dalawang bolt pa na mahaba sa gilid bago natin tuluyang higpitan. Huwag din natin kalimutan yung dalawang tornilyo na mahaba na higpitan. So sa higpit po, tatansyahin na lang natin. Mararamdaman nyo naman pag mahigpit na talaga, hindi na siya gano'n bumabaon. Medyo bumabalik na yung ating tools pagka mahigpit na siya. Ngayon nagpalit tayo dito ng roller. Replacement lang dahil wala tayong nakuwang genuine. Ito po ang ipapalit natin. Okay yan, dapat nagpi-play yan. Dapat hindi siya nakaiipit. Lagyan natin ang timing chain. Tapos isabit lang muna natin ang timing chain para may pasok natin yung isa pang roller na nasa parting block, yung nasa gitna ng block. So itong medyo pinakamalaking roller, lagyan natin sa pinakagitna. Bali tutuugin natin ang tornilyo na yan. Dapat ma-shoot siya, may washer yung tornilyo na yan para wag tumagas ang langis. So dapat ma-check natin na umiikot din yan. So natin dito. So ganoon din, lagyan natin tong isa pang roller ulit dito. Tamang higpit lang, dapat umiikot din yung ating roller na yan. Pag hindi kasi umiikot yan, mauupod ng timing chain. Makakalbo yan. Lagyan natin ng cam sprocket. So sa paglalagay ng cam sprocket, dapat po maka-timing yan. So sa magneto mayroon pong marking dyan. Yung guhit na yan ng cam sprocket dapat nakatapat dito. Tapos yung marking ng letter T sa magneto nakatapat dun sa guhit. Kaya pwede natin ilagay yung spring, yung tension spring para migpit na yung kadena natin. Sasarado na natin yung dito sa side ng magneto. So sa ilalim 14mm yung size ng bolt dyan.
Okay, yung dito na dalawang bolt na sinasabi ko, yan, wag natin kalimutan na higpitan. Ang pagka-importante po rin yan na mahigpitan yan. Okay, bali adjust valve clearance na lang ang gagawin dito. Lagay na natin tong cover ng magneto. And then yung sa cylinder head cover. So, yan lang po ang pagbubuo ng ating pagpapalit ng block ng Honda CB 125 mga sir. Okay na po yan mga boss. Matigas to. Unang kalas dito sinarang yung matigas lang.